Guys, for today's video, di ba alam niyo naman na dalawa na ang credit card na ino-offer ni Maya. Nandyan ang Maya Black and ang Maya Landers. However, hindi pa natin napag-usapan pala. Alin sa dalawa ang mas maganda? Or even, just to compare between the two, ano ba yung features ni Maya Landers that separates it to Maya Black and also the features of Maya Black na mas okay kesa sa Maya Landers credit card? So, yan ang pag-uusapan natin today para malaman nyo kung ano ba ang best fit na credit card para sa inyo. So, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So guys, hindi ko po alam I'm not 100% sure na kung meron kang Maya Black credit card, pang Maya Black ka lang, or kung meron kang Maya Landers sa credit card, pang Maya Landers ka lang. But yung mga press release ngayon na sinasabi na you can only have one credit card. It's either Maya Black or Maya Landers credit card. So, in my case, meron po akong Maya Landers credit card. I got it since 2024. And Maya was gracious enough to provide me a higher credit line. However guys, para sa akin kasi, hindi ko siya madalas nagagamit because yung benefits hindi nagmatch sa akin. And I wanted to shift sa Maya Black. However, yun nga, kapag nag-apply ako, sinasabi na hindi nga daw pwede. Kaya, I wanted to make this video para sa mga gusto mag-apply ng credit card with Maya. Para magkaroon kayo na information kung ano ba yung proper credit card ni Maya na para sa inyo. Simulan na natin. Pag-usapan natin yung core rewards ng bawat credit card. Sa Maya Black credit card, ang binibigay na rewards ng Maya Black ay Maya Miles versus kay Maya Landers naman na cashback points. Parehas naman ang points ang na-earn mo dito. However, ang pagkagamitan mo kung Maya Black ay syempre pang-travel mo, pang-airfare. Pambawa sa airfare or even baka makalibre ka ng airfare. But dito sa Maya Landers naman nila is basically yung na-earn mong points ay ibabawas dun sa bill mo sa groceries mo inside Landers. Kung nag-shopping kayo sa Landers, nag-grocery kayo sa Landers, well and good. Okay na okay itong Maya Landers credit card. Madalas na makinig-travel, well and good. Magagamit at managamit mo ang Maya Miles points mo para sa mga airfare mo. How do you earn rewards or rewards rate? Sa Maya Black, katumbas ng 1 mile ay equal to 40 pesos spending. Sa Maya Landers naman, 5% cashback points ang ma-earn mo kapag nag-grocery ka within Landers, 2% on dining, and 1% sa kung ano-anong purchases na ginagawa mo. What are the primary perks of this card? Sa Maya Black, you will have a quarterly airport lunch access powered by Dragon Pass. Sa Maya Landers credit card naman, yung credit card mo doubles as your Landers membership. So actually, pwede na hindi mo napakita yung ID card mo sa Landers and by just using the Landers card kasi nandun din naman yung Landers membership number mo. However, I think mas okay yung mas okay yung benefit ng ng Dragon Pass. Para sa akin lang naman yan. Since sa Landers, it is also your membership, well, dapat wala ng membership fee, di ba? Pero ito yon. In terms of annual fee, kay Maya Black, wala kang babayarang annual fee. As long as meron kang one transaction every month. Pero, however, kung wala kang one transaction every month, mag-chargean ka ng inactivity fee of 50 pesos. Sabi nila, yung first 6 months daw of inactivity, ni kapag charge ng 50 pesos. But on your 7 month, then meron ng charge na 50 pesos for inactivity fee. Sa Maya Landers naman, wala namang inactivity fee because you need to be a continuous member of Landers. As long as na member ka, wala kang babayarang annual fee. However guys, being a member kay Landers, may bayad po siya. So nasa around 700 po ang membership kay Landers. Though nagbibigay po si Landers ng promotion na 50% off. So much better po na i-avail yung mga 50% off na membership kay Landers directly kay Landers instead of ihintayin nyo na lang na mag-auto-renew yung inyong Landers membership card. Sa naging renewal po sa akin instead of nagbayad ako ng 700, hinamil ko with 50% na membership, 350 lang po yung binayaran ko. Thus, mas okay na rin kesa 700 na Landers membership. Kahit pa paano mas nakadibid ako. But, mas okay pa rin na no annual fee siya. So, can we consider the two cards as no annual fee? Well, kung hindi mo siya gagamitin, hindi po siya no annual fee kasi merong inactivity fee si Maya Black while automatic naman ang renewal ng Landers membership nyo. Thus, may bayad. Now, let's talk about security ng mga cards. Sa security naman mga credit card na to is pare-parehas naman sila. Numberless card po yung Maya Black. And sinasabi nila na numberless din daw ang Landers. However, hindi naman po. Siguro numberless sa harapan, pero yung card number ng Maya Landers credit card ay nasa likod din naman. Thus, kahit pa paano masasabi ko, siguro na mas secure having a Maya Black. However guys, nabalitaan niyo ba yung issue about a Maya Black customer na ginamit yung kanyang Maya Black sa SM Appliance Store na hindi daw tinanggap because walang number yung card, diba? So,
posible na merong merchants na mamili dahil sa POS system nila or sa payment system nila, kailangan ng credit card number. So talaga merong pros and cons ang bawat feature. Isa sa kinang-gusto ko sa security feature ni Maya is your ability to freeze your card. That's number 1. Pero kung hindi mo naman freeze yung card, meron kang iba't ibang option to turn off yung specific na feature na pwedeng gamitin yung card. Okay, so for example na lang ito, pwede mo i-turn off for online payments yung credit card mo. Pwede mo rin i-turn off or turn on kung meron kang foreign transaction. Yung foreign transaction na either pagbili using foreign currency or kapag nasa ibang bansa ka, gagamitin mo dun for foreign transaction, etc. So pwede mo rin siyang i-turn off. And then chip payment. Chip payment is the face-to-face na pagpaprocess ng card mo. So, kung ayaw mo, kung gusto mong puro online lang, so pwede mo siyang i-turn off. Then, cash advance. So, pwede mo rin i-turn off para wala makakapag-withdraw using your credit card sa mga ATM machines. Apart from that, you can also set a daily limit sa inyong credit card, which yung ibang mga credit cards natin ay hindi pa available yung setting the limit. Kung mapapasin nyo dito, merong daily spending limit na pwede mong iset. So, sa akin 60,000 pala. So, nilower ko siya, ginawa kong 6,000 lang. Tapos, ganun din, kung naka-on naman yung foreign transaction yon, pwede ka rin mag-set a limit sa foreign transaction. Same thing with online payments. Then, meron din yung contactless payment and tap to pay. So, ganun din, pwede ka mag-set na mga limits. And then, also, yung cash advance kung naka-enable yung cash advance mo. Thus, kahit papano, magiging limited lang yung purchases mo, nakukontrol yung sarili mo, and also kapag na-compromise yung card mo, pwedeng control din yung pwedeng mawala sa'yo because of the limits na sinet mo. Isang point po dito kay Landers ay equal to 1 peso. Kahit pa paano nakatipid naman or na-avail ko naman yung benefit ng points. And siguro lang po hindi po talaga ako maka-Landers dahil mas mura po talaga sa Suking Robinson Supermarket kung saan po kami nag-gym talaga. Mas mababa po talaga doon. Thus, ito pagpunta po namin ng Landers medyo paminsan-minsan lang. Once in a blue moon, once every semester, ganun lang po. Kaya hindi ko rin po talaga na-enjoy. Now na na-distinguish na natin yung dalawang credit card, ano ba yung kukunin nyo? Well, mag-decide kayo syempre kung ano yung prefer yung benefits. Kunyari, matravel kayong tao, then yes, go ahead for a Maya Black Credit Card. Kung maka-Landers naman kayo, or even madalas kayo mag-shopping kahit hindi sa Landers, well, yung points na gagamitin nyo sa pag-shopping nyo, makakapag-earn kayo ng cashback points na pwede nyong i-redeem yan sa Landers as a deduction sa inyong grocery bill. Kahit pa paano, diba, nakabawas ka or nakalibre ka sa inyong grocery bill. Last na reminder na lang po, once na meron na po kayong approved credit card with Maya, just make sure na always lock your card para hindi po tayo magkaroon ng mga unauthorized transaction. Yung unauthorized transaction po, hindi po namimili yan ng banks or kung sinong tao. As long as karon sila ng access sa BIN numbers ng banks, pwede silang mag-brute force attack at yun po yung tinatawag nating lean attack. Kung hindi po nakalock yung cards natin or wala po tayong mga limits na sinet, possible po talaga na magkaroon tayo ng unauthorized transaction. Kaya always remember, hindi lang po sa Maya, sa lahat po ng credit cards natin or even mga buy now pay later cards natin, to always lock your card. It may be a hassle na pag gagamitin nyo, doon nyo ito turn, ipapatayin nyo ulit, but okay na po ma-hassle kayo sa pag-turn on and off, kesa naman po ma-hassle po kayo sa pag-dispute ng mga unauthorized transaction. Mas stressful pa po yan.